on the series of responsiveness. Ayan. Grabe po yung pangungusap po ng Panginoon dahil po, ang gusto po talaga ng daddy natin is to have a culture of responsiveness. Para alamin po muna natin, ano po ba ibig sabihin ng responsiveness? Ayon sa dictionary, responsiveness, it is the quality of reacting quickly. Ibig sabihin po, dapat mabilis po tayong nagre-react sa mga bagay. And positively, hindi lang po basta quickly, kundi positive din. It identifies an active interaction with triggers, whether it be a response to discussion, an event, or situation for emotional need. Yung last, ito hindi nagdagdag ng daddy last Sunday, responsiveness defines as the act of being alert. Sabihin mo sa katabi mo, alert! And ready to respond. Ready to respond po dapat tayong lahat. Amen? Alam niyo po, dahil nga ang church po natin, this time we're creating a culture of responsiveness. Paano po yun? Sa Word of God, sa pagsamba, sa bawat naririnig po nating mga salita, paano po natin ito ina-apply sa buhay natin? That is what we want. Kailangan meron po tayong response sa Word of God. Kasama po sa preaching ng ating daddy is responsiveness to God's Word. Dapat po, kung ano man po ang ating naririnig na salita, hindi lang tayo basta hearers, sabi ni James, kundi we are also doers of the Word. Sunod po, by saying amen to God's calling, dapat kapag tayo po, alam na natin yung purpose natin. Tinawag tayo ng Panginoon, dapat po ang sagot lang natin ay amen. Na ang meaning po ay so be it. Amen? Na ibig sabihin po, Lord, we agree. Kahit anong mangyari, anuman po ang tawag sa atin ng Panginoon, we will just agree to God. At kailan po tayo mag-a-agree? Sabi ng daddy, response to God now. Sabihin mo now. Hindi po bukas, now! Now po tayo magre-response kung kailan, the moment you hear the word, sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith. Dapat po ngayon, kung kailan nyo maririnig ang salita ng Diyos, kung kailan magre-rema, kung kailan magbibigay ng revelation po sa inyo, that is the moment that you will respond to the word of God. Again, respond to God now. But this is the question. Why people are still unresponsive? Bakit pa rin po, sabi nga po ng preaching natin, bakit may mga tao pa rin hindi nagre-response? Una, they can be spiritually dead. Sino po ba yung mga spiritually dead? These people are kumbaga, ito po yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. They don't have spiritual ears pa po. So, ibig sabihin, kaya hindi po sila nagre-respond sa sinasabi ng Diyos sa kanila dahil hindi po nila naririnig ang Diyos. Nakakasunod po? Amen? So, ibig sabihin po ng spiritually dead, hindi pa po sila naboborn again. Hindi pa po sila Christians, kagaya po natin. Hindi pa po sila sumusunod sa Diyos, kagaya po natin. Sunod, sabi rin, ang kalagayan ng puso, ang basihan ng level ng pagiging responsive sa Diyos. Minsan po kasi it's the matter of the heart. Sabi nga po ng ating Daddy Bishop, ang puhunan kasi sa paglilingkod ay puso. So everything, the way we respond to things, it is because of your heart. Ano man po ang laman ng ating puso, sabi sa Luke, ano man ang laman ng ating puso, siya ang lumalabas sa ating bibig. So kung ano po ang laman nito, yan po ang gagawin lang po natin. That will be the response natin kay Lord. At ang problem pa po ay yung iba ay nagpi-play ng victim. Ayan. Ito po yung mismong dinirekta ng ating daddy last Sunday. Dapat po, hindi po tayo nagpo-point fingers. Minsan po kasi we tend to pinpoint other people because of our problems. Minsan po, dahil isipin natin, kaya po tayo laging malungkot. Kasi may ginawang masama po yung ibang tao sa atin. Kaya po tayo laging umiiyak. Kasi sinaktan ako ni ganito. Kaya po ako laging galit. Kasi galit din po lagi yung tatay ko sa akin. No, let's stop pointing fingers to other people. At sabi nga po sa preaching, your response, my response, is my responsibility. Sabay-sabay nga po natin sabihin, my response is my responsibility. Dahil sabi po sa taga-Galatia 6 verse 5, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Ano man po ang ginagawa natin ay pananagutan po natin. Okay, whatever we do here on earth, lahat po yon ay ipagsusulit natin sa Diyos sa langit. Naintindihan po? In that being said, whatever your response is, that is your responsibility. Own it up, sabi nga ng daddy. Own it up. Ano man po ang ginagawa natin, decision po natin yan. Amen? Hallelujah.
Sabi nga po ng Daddy, every situation we face presents us with a choice. So how will we respond? Paano po ba tayo dapat mag-respond? We should have faith over fear, joy over discouragement, forgiveness over resentment, generosity over selfishness, love over hate, understanding over judgment, last, Christ over the world. Ganito po dapat tayo magre-respond sa mga bagay. At sino po ba ang perfect example po nito? Let's choose to respond that reflect Christ-likeness. Tanong natin palagi sa ating isip, tanong natin sa sarili po natin, whenever we face situations that we need to choose to respond, isipin natin anong gagawin ni Jesus kapag siya'y nandito. Anong gagawin ni Lord kung siya po ang haharap sa ganitong event? Nakakasunod po tayo? Amen. Pero habang nakikinig po ako ng preaching nito, while I'm going back to this preaching, I have two questions in my mind at dito po tayo papasok sa pag-uusapan po natin this morning. First, okay, wala pa eh. Meron pong mga response na pinapagawa sa atin ang Lord. May mga bagay po na sinasabi sa atin na dapat sundin natin. But my question, paano kung ayaw mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? Have you asked about this? Amen? Okay, kung hindi man po, baka matanong niyo po sa mga susunod na panahon. Kasi the moment that you realize something, ito nga po, i-share ko lang po sa inyo. According to studies, sabi rin sa Revelations 5 verse 6, or 3 verse 5, repent from where you have fallen. The moment you know, the moment that you identify where you have fallen, dun mo na malalaman paano ka babalik kay Lord. Ano po ibig sabihin? The moment that you understand something, the moment that you know something, dun mo na rin siya magagawa. Naintindihan? So paano kung ayaw mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? No, paano, di ba, pinaparespond tayo ni Lord, kaso paano kung ayaw mo yung pinapagawa ng Lord? At this is my second question. Paano naman kung ayaw ng Diyos yung gusto mong mangyari? That's the two questions that we need to ponder this morning. Paano kung ayaw mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos? Pangalawa, paano naman kung ayaw ng Diyos yung response mo? Ayaw ng Diyos yung gusto nating mangyari. That's why this morning, we're going to talk about responsiveness when no is the response. Sabay-sabay po nating sabihin, when no is the response. Be responsive when no is the response. Ano pong gagawin natin kapag no ang response doon sa dalawang bagay? Una, let's talk about what to do when your response to God is no. Isa-isa po tayo. Una, anong gagawin natin kapag ang response natin kay Lord ay no, ayaw nating sumunod, makukulit po tayo. Anong gagawin natin when you don't want to do what God wants you to do? Naranasan po ba natin yun? May mga pagkakataon po na meron pinapagawa ang Lord sa atin pero ayaw po natin. Minsan may pinapagawa po ang leader natin sa atin. Pero ayaw natin gawin. May pinapagawa po ang ating ministry head, ang ating department head. Minsan direkta si Lord, nagsasabi sa iyo, nak, mangaral ka sa jeep. Lord, nahihiya ako, ayoko. Anong response po dapat natin gawin? That's what we're going to talk about this first part. Una, maintindihan po natin na hindi lahat ng ipapagawa ng Diyos sa iyo ay gusto mo. Okay? I just want to break the ice. Ang isip kasi natin kapag Christian, hayahayang buhay ko anong gusto mo, 'di ba? Gagawin ni Lord ano? 'Di ba? Ano si Lord pa nasunod? Ikaw pa nasunod kay Lord? Hindi lahat ng gusto natin. Yun lang yung ipapagawa ni Lord. No. Mostly pa nga yung ayaw po natin. Yung pa yung ipapagawa sa atin ng Lord. Lord, mahihiya, ay naku, bakit gusto mo akong mangaral sa jeep? Lord, bakit gusto mo akong mag-lead ng isang ministry or ng department? Mahihiyain ako. Bakit mo akong gustong manguna sa mga nanay, sa mga tatay? Diba? But understand this, hindi lahat ng ipapagawa ng Diyos sa iyo kasi, gusto mo. Bakit? Galatia 5 verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman, ito yung mga gusto natin, ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan naman ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So kaya po, may times talaga, kasi yun po yung old self natin. Yan yung nagre-reflect pa din yung sin na kinakuha po natin, na transfer sa atin through Adam, yung ginawa po nila doon. So with that, dahil po doon, yung laman natin ay naglalaban sa gusto ng Diyos. Okay? But again, first understand, hindi lahat ng gusto natin, yun yung masusunod.
Okay? Hindi lahat ng ipapagawa ng Diyos gusto mo. Amen? Second, okay na Lord, naintindihan ko na hindi lahat ng gusto ko masusunod. Second, ask God for a willing heart to obey. Ito yung sinabi nga ng Pastor Mark kanina, let's break the walls. Kung ano man pong meron tayo ngayong umagang ito, let's break it and let's have an open heart, a willing heart to obey, to hear the word of God. Hindi lang po basta marinig yung boses ng nagsasalita, kundi hear the word of the Lord for you this morning. Amen po? Amen. Sabi sa Psalm 51 verse 10, create in me, Lord, a pure heart and renew a steadfast spirit within me. Lord, gusto lang namin yung pure yung heart namin. Handa kaming tumanggap. Yung heart lang na, Lord, nauuhaw po kami sa iyo, O Diyos. Ano man pong sabihin mo, ano man po ang gusto mong ipagawa sa amin, we are very willing, Lord, to obey. At ipag-pray po natin yon. No, kagaya ni David or nung sumulat ng Psalm 51, pinanalangin niya na magkaroon siya ng heart na gano'n, na pure na heart, na handang sumunod kay Lord. Ganon din po tayo. Amen? Again, una, hindi lahat ng gusto natin ay masusunod. Pangalawa, Lord, let's pray for a willing heart to obey. Pangatlo, trust God that His plans for you are always good. Again, ano pinag-uusapan natin dito? Kapag ayaw mo yung pinapagawa ni Lord, kapag nag-no ka, no ang response mo sa pinagagawa ni Lord. Third, you need to trust God that His plans for you are always good. Sabi sa Jeremiah 29:11, at ito po yung highlight ko instead yung dulo, for I know the plans I have for you. Pwede bang sabay-sabay nating basahin yung naka-red? 1, 2, 3, go! For I know the plans I have for you. Alam ni Lord yun. Alam ni Lord lahat ng plano niya para sa'yo. At anong klaseng plano to? Dinescribe niya po yan, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hindi ba yan mabuti? So ano man po ang pinapagawa sa atin ng Diyos, ano man po yon, kahit man po labag sa loob natin, hindi man po natin gusto, kagaya ni Abraham, nung binigay yung iaalay niya ang kanyang anak sa Diyos, kahit ayaw niya, he trust God, he put his faith to God. Kasi alam niya may plano si Lord. Nakasunod po, please trust the Lord. Trust that His plans are good for you. Trust that His plans are not to harm you, but to give you hope in the future. Hindi po kami ang nagsasabi niyan. Hindi po ang mga church leaders. Si Lord ang nagsabi na ang plano niya para sa iyo is to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So please trust God. Amen? Pang-apat, paano kapag hindi mo nga gusto yung pinapagawa sa iyo ng Lord and you said no to God? Fourth, remember what Jesus Christ did in this situation. Siyempre napunta rin siya sa ganitong situation. At anong ginawa ni Lord? Kagaya ng sabi ng daddy, no? We need to reflect on how Jesus responds to the event kung saan kailangan niyang mamili. Anong ginawa ni Jesus? Matthew 26 verse 39, sabi doon, going a little further, ito yung nasa sa Garden of Gethsemane siya. Going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, Ama, baka pwede, may this cup be taken from me. Baka pwedeng alisin mo na lang po itong salok ng puot, yet not as I will, but as you will. Ito po yung naging response ni Jesus mismo. Hindi man, Lord, Ama, hindi masunod ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Are we willing to do that for God? Are we willing to respond to God like that? Amen po? Bakit no? Yun na yung perfect na pagbibigay natin, na complete surrender to God, na Lord, ayoko talaga to. I open it to you, God. Sinabi ko sa iyo, alam ko na hindi ko to gusto, Lord. But, Lord, hindi man po yung kalooban ko yung masunod. Hindi yung gusto ko yung masunod, Lord, kundi yung gusto mo po sa buhay ko. Again, this is my question. Are we willing to do that? Amen? Are we willing to do that? Ano po ba nangyari kay Jesus? Nung nasa krus po ang ating Panginoong Jesus, grabe yung bigat ng lahat ng kasalanan ay nasa Kanya. Nasabi nga ay hindi siya matignan ng Ama ng diretsyo. Because all of the sins of the world was taken into His shoulders. He bear all the sins. Ayaw niya yon, but then He's very willing
kung ano man ang gusto ng Ama. Again, yun po ang sanang maging response natin. Maintindihan natin na ayaw man natin, pero alam natin may papagawa si Lord. Let's trust God in His plans. Ano man po ang maging response ni Jesus, yun din sana po ang maging response natin. Last but not the least, tapos na kaagad, no? Sa unang part, seek wise counsel. Ito yung importante. Maliban po doon kasi may mga pagkakataon na hindi po natin talaga alam ang gagawin. May mga pagkakataon na sobrang ayaw talaga natin yung pinapagawa ni Lord. Ayaw natin magpatawad. Sobrang nakasakit po. Ayaw din natin humingi ng tawad. May instance nangyari po sa amin this week. Sabi ko, Lord, lumaki kasi kami sa bahay na, ayaw ko kung makaka-relate po yung iba na, baka nanonood yung parents ko. Testimony po. Na, parang kapag may nagagawa pong mali, yung isa sa bawat isa, hinahayaan na lang. Tapos kapag hanggang saan din nagkapansinan, tapos pagkatapos, mga kinabukasan, okay na ulit. Walang accountability. Walang nagtitake response ng mali nila. No? Kaya, yung nangyari po, salamat po kay Lord kasi sabi ko, kami, Christian na magkapatid, kami ang una dapat na iintindi po sa kanila. Kasi agaya nga po na sabi, they are spiritually dead pa po. And with that, kami yung magbe-break ng curse na ganun. We need to take responsibility and accountability kung ano po yung mga mali din namin bilang mga anak sa aming mga magulang. At ganun din po sa atin. No? Anong nangyari po ay nanghingi rin po ako ng sorry kay Papa, ganyan. Kasi may mga times po na umaalis daw po kami ng bahay na hindi po kami nakakapagpaalam. Tama po, nagagalit po yung mga magulang po dyan, no? Amen? No, nangyari kasi nag-worry daw po sila. At naiintindihan po natin sila doon. At tayo din pong mga magulang, please po, I encourage you all. Kung meron din po naman po tayong mga nagawang mali sa ating mga anak, sa inyo pong mga anak, ay tayo rin po ay manghingi ng sorry. Tayo po ay manghingi din po ng patawad. Let's take accountability. Again, wala po ang kahinaan sa paghingi ng sorry. Actually, doon ka pa nga po mas lalong lalakas. Nung nanghingi po ako ng patawad sa papa ko po, mas naramdaman ko na, mas naintindihan ko siya, mas unti-unti po nababand lalo yung family po namin. So, malaki pong bagay ang nagagawa ng pag-amin ng kasalanan. Lalo po sa pag-heal po ng bawat isa. Amen? Paano po nangyari? Again, let's seek wise counsel. May mga pagkakataon na hindi na po kasi talaga natin kaya. Kasama na rin dito, you need to seek counsel to your leaders, to your J-group leaders. Kung meron man po kayong J-group leader, seek counsel. May mga pagkakataon po na hindi nyo kaya, magsabi po kayo sa J-group leaders nyo po. Nandyan naman po sila. And if you don't have yet a J-group leader, kausapin niyo lang po si Pastor Mark, yung tumayo po kanina, para we can reconnect you with a J-group leader. Sino po ba yung J-group leader? They are the one po na pwede niyo pong makita as ahead po, o pwede maging kuya, ate, or kapatid, kumare, kumpare, kung saan you can talk. Tama naman po, di ba? Kumpare, we are family here. We are brothers in Christ. Sabi nga po ni Pastor Ruder kahapon, yung mga babae daw, meron daw talaga silang anointing. Di ba? Sang anointing? Magmarites. Anointing nila na kapag may sinabi sa kanila, mabilis kakalat yon. Kaya nga daw kay Mary Magdalene, kay Mary Magdalene unang nagpakita si Jesus. Kasi mas mabilis kakalat ang balita. Kaya po gamitin din natin yon sa pagpapakalat ng mabuting balita sa ating Panginoon. Amen po? Ano ibig sabihin? Kahit po sa J-group, pwede po tayo maging magkumare, pwede po tayo maging magkumpare, magkakapatid, maging magkuya, magnanay, tatay, at magkakapatid sa ating Panginoon. And with that, we can learn to, sabi nga po sa ating main verse, na dahil sa pag-ibig po ng ating Panginoon, we tend to share the burdens to each other. At hindi lang basta yung burden, kundi yung life na meron po tayo para maging living testimony po para sa lahat. So let's seek wise counsel. Dahil sabi sa Proverbs 15 verse 22, plans fail for lack of counsel. Kaya po may mga bagay na nagfe-fail dahil nga hindi po tayo nagtanong. But with many advisors, they succeed. Dahil marami po silang pinagtanungan ng mga wise na kanilang leaders, nag-success. Nagkaroon po ng succeed, no? Nag-success ang kanilang mga pinaplano. Ano ulit yung 5 bagay when you say no to God? Hindi lahat, number 1, next, hindi lahat ng ipapagawa ng Diyos sa iyo ay gusto mo. Number 2, ask God for a willing heart to obey. Number 3, trust God that His plans for you are always good. Number 4, remember what Jesus Christ did in this situation. Last, seek wise counsel. Amen. That's the first part po. Pangalawa, balikan natin,
Okay, ito nga yung part na nag-no tayo kay Lord. Paano naman, so what to do when God said no? Ito yung mas masakit eh. Anong manggagawin natin kapag ayaw ni Lord yung gusto natin? Pag ayaw ni Lord yung pinapanalangin natin, ano pong gagawin natin kapag si Lord mismo ang nagsabi na no, hindi ko tutuparin yan? Alam mo, habang pinag-aaralan ko, sabi ko, Lord, marami mga pagkakataon ka na pong nag-no sa akin, pero dahil sa mga no na yon, nandito ko ngayon. Dahil sa mga no na po na yon, nandito tayo ngayon, handang mag-testimony sa ating lahat. At pati po sa atin, marami mga bagay si Lord na hindi niya pinayagan. Kaya po tayo nandito ngayon. Kaya salamat po kay Lord, kasi kahit po dun sa mga hindi niya pinayagan, alam natin na si Lord ay kumikilos pa din. Amen po. Alamin natin, for us to understand anong re-response natin kay Lord kapag nag-no siya sa atin, we will read some stories when God's response is a no. Kaya handa na po ba tayong mag-aral ulit? Amen. Number 1, David asked that his illegitimate child be spared. Mababasa po natin yan in 2 Samuel 12, verse 15 to 23. Sabi sa verse 15, and the Lord afflicted the child that Uriah's wife bore to David, and he became sick. Eto na. Nangyari, di ba nga, nagkasala po si David. Tapos po, ang nangyari dyan, dahil nga po dun sa kasalanan, illegitimate yung child eh. Ang nangyari, ang Diyos ang nagbigay ng sakit doon sa bata. The Lord God afflicted the child. Ano po ibig sabihin nun? Minsan kasi, akala natin, si Lord ang may kasalanan, bakit siya nag-no sa atin? Pero minsan tayo po talaga yun. It is the result of our consequences. Minsan, mali kasi yung response natin, kaya may consequence si Lord. Gaya po ng sabi sa Galatians, lahat kasi ng ginagawa po natin, ay pananagutan po natin. Okay, wag natin victim blaming kasi tayo. Ito na naman tayo sa victim blaming. Iniisip natin lagi tayo biktima eh. Pero tayo rin kasi may kasalanan. Amen? Kaya nangyari po kay David, means the Lord afflicted the child. 16, anong ginawa ni David? Although in-afflict siya, David therefore sought God on behalf of the child. Grabe siyang nanalangin sa Diyos. Hindi lang ba sa panalangin, and David fasted and went in and lay all night on the ground. Grabe siya manalangin. No? May mga ganitong panalangin po ba tayo? Na minsan inaabot na tayo ng umaga o yung mga prayers lang natin, mga Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Yung mga prayer natin, Lord, salamat po sa gabi. See you tomorrow. Ganun. Good night, Lord. No, minsan may mga panalangin at dumarating po yung pagkakataon na sobrang afflicted din tayo. May mga burdens po tayo sa heart na nananalangin tayo na grabe. Sabi nga, hindi lang basta tayo umiyak, kundi gusto, parang luha na yung gustong lumabas sa luha na sa iyak po natin. Eh, no? So may mga ganung pagkakataon. Nasunod, ano pa nangyari? And the elders of his house stood beside him and raised him from the ground. Sinubukan siyang itayo. Kasi sabi nga, grabe, nakalumpas na siya eh. But he would not, nor did he eat food with them. Grabe yung panalangin niya. Talagang sobrang, Lord, talaga kahit di ako kakain para sa iyo, magpa-fasting ako para dito. Iyak na iyak po siya. Kaso ano pa rin po ang nangyari? Ano? Basahin natin, verse 18. On the 7th day, the child died. Pinanalangin niya ng sobrang tagal, nag-fasting siya. Kaya ito, totoo po yung sinabi ng daddy. No? Ang fasting, hindi ito yung pag-grip mo sa kamay ng Diyos na para ibigay niya yung gusto mo. Ang panalangin, hindi po ito yung para ka nagre-request lang ng wish kay Lord, tapos susundin niya na. Hindi siya genie. Nakasunod? So on the 7th day, the child died. And the servants of David were afraid to tell him that the child was dead. Ayaw nilang sabihin kay David na patay na. Bakit? Kasi sabi niyon, nung buhay pa nga yung bata, nahirapan tayong iangat siya. Nahirapan tayong i-uplift siya. Nahirapan tayo na yet alive, we spoke to him. He did not listen to us. Paano pa natin sasabihin sa bata, sa kanya, na patay na yung bata? Baka mamaya maglaslas siya. Mamaya patayin niya yung sarili niya. Yan po yung sinasabi ng mga elders. Ano nangyari? Nakita ni David, 19, next. But when David saw that his servants were whispering together, David understood already that his child is dead. And David said to his servants, nagtanong siya, is the child dead? Patay na ba yung anak ko? They said, he is dead. Ano tingin niya naging response ni David? Alam niyo po ba?
Tayo, ano kayang unang naging response natin? Mga nanay, mga tatay, kapag nalaman nating namatay yung anak natin, we're going to weep. We're going to mourn ng sobra-sobra. Tama po? Sabi nga ang namatayan ng magulang, ang tawag, ulila. Pero walang tawag sa namatayan ng anak na magulang. Kasi ganun po kagrabe yung pain na nararamdaman po nila. Pero anong ginawa ni David? Verse 20, Then David, basahin po natin, makinig tayong maigi, arose from the earth and washed and anointed himself and changed his clothes. And he went into the house of the Lord and anong ginawa ni David? He worshiped God. Kahit ganun yung nangyari. He then went to his own house, and when he asked, they set food before him, and he ate. After na mag-know ni Lord, grabe yung sakit. Nawalan siya ng anak. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni David? Siya pa rin ay nagpuri sa Panginoon. First, when God said no, our response is to worship Him. Again, may mga pagkakataon, kahit ayaw natin, kahit sobrang sakit, no? Our still response to God is to worship Him. Bakit? Worship kasi is not about us. Next. It is about God. Worship is not about us. Opo, may dumadating ang pagkakataon, bibit-bitin natin lahat ng problema natin sa church. Tama rin po yung nabasa ko. Minsan iniisip natin, sinasabi lagi sa atin, dapat bago ka pumunta ng church, iwan mo yung problema mo. No, that's not right. Bakit? Kanino mo iwan yung problema mo? No, para balikan mo pagtapos ng church? No! Dalin mo sa church yung problema mo kasi kay Lord mo ibibigay. Naintindihan? The moment that you enter to the presence of the Lord, sabi niya sa Peter at sabi sa Matthew, give your burdens to God for He cares for you. For His burden is light. His yoke is light. So dapat bit-bitin natin yung problema natin, but then we trust God and let's give that problems to God. As we worship Him, understand that it is not about us. Hindi po about sa atin yung worship. Yung worship natin kanina tungkol kay Yahweh na hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang pangako mula noon hanggang ngayon. Amen? So this is not about us. Sabi mo sa sarili mo, it's not about me. It's about God. At the same time, as you worship Him, it is also an expression of you trusting in Him. Bakit? Kasi beyond all the problems that you have, you still choose to go in the presence of the Lord. You still choose to worship Him. You still choose to trust Him. Mahirap man po kung iisipin. Mahirap man. But I pray to God for us, una nating maging response, whatever happens, whenever God says no, lalo sa mga pinapanalangin nating sobra-sobra, unang response natin ay mag-worship kay Lord. Amen po? Amen. Let's read our second story. Elijah asked that God take his life. Kay David, Lord, wag mo kunin yung anak ko. Kay Elijah naman, Lord, kunin mo na ako. Ano nangyari? 1 Kings 19 verse 3 to 8. Then he was afraid. So takot na takot si Elijah. Hinahunting kasi siya dito eh. And he rose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servants there. But he himself, iniwan niya yung mga servant niya, siya naman, naglakbay pa siya ng isang araw into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, ito yung panalangin niya, Lord, tama na! Sabi niya, naranasan ba na mga ganitong panalangin na sobrang sakit na? Ayoko na, Lord! Patayin mo na lang ako! Hindi ako higit sa mga ninuno ko. Sabi niya, Lord, parang in our time today, Lord, ayoko na, sobrang sakit na po ako. Lord, ang sakit-sakit na talaga. May mga times na ganito na po yung prayers po natin. Naranasan niyo po yun? Pwedeng yung iba hindi naranasan, but I know somebody here asked God this already. Na Lord, sana kunin mo na ako, ayoko na, nahihirapan na ako. Or minsan pwede nating ipanalangin na Lord, sana bumalik ka na. No?
Para sana wala nang pighati, wala nang paghihirap. Nagiging panalangin ko rin minsan eh. Pero minsan din sabi ko, Lord, wag muna. Hindi pa ligtas yung pamilya ko. Di ba? Anong punto? Minsan, kapag emotional tayo, padalos-dalos tayo ng response to prayer kay Lord. Tama po yun. Minsan pag sobra tayo sa emotions, whether sobrang happiness, minsan sobrang sadness, padalos-dalos tayo ng sinasabi. Kahit nga lang sa church eh, minsan nangangako ka, sobrang saya mo kasi. Mangangako ka, sige, huwag ka mag-alala next week, bibigyan kita 1,000. Dumating yung next week, di nahiya ka. Kasi nadala ka lang na emosyon mo, porkit kunyari, tumama ka ng loto, kahit di tayo naniniwala doon. Diba? Pero tumataya pa din po yung iba sa atin. Uy, minsan padalos-dalos tayo ng response. Kasi po, emotional po tayo. Pero, minsan din, kapag emotional tayo, doon din tayo nagiging totoo kay Lord. Naranasan niyo po yun? Na sobrang iyak na iyak ka na, pero Lord, ito talaga ako eh. Ito talaga yung naramdaman ko, Lord. Na gusto ko na talagang mamatay, Lord. Gusto ko na talagang wakasan yung sakit na naramdaman ko. Alam niyo po, it takes courage to admit what you are feeling. Especially to God. Sobrang hirap. Parang sobrang tagal mong nagkasala kay Lord. Sobrang dami mong ginawang kasalanan. Pero kasi, kung kailan punong-puno ka na, doon lumalabas kung sino ka talaga. Totoo? Kasi from the abundance of your heart, your mouth speaks. Kapag punong-puno na yung puso mo, punong-puno yung puso mo ng kapighatian, puro kapighatian yung sasabihin mo. Kung punong-puno yung puso mo ng galit, kahit maliit na bagay, kantiin ka man lang, magagalit ka rin talaga. So dalawang bagay, no? Minsan, kapag emotional, padalos-dalos tayo sa prayer or response. Pero minsan din, ito actually good thing to, yung next, na pag nagiging totoo tayo kay Lord. Kasi yun talaga yung gusto ni Lord eh. Sabi sa 1 John, confess your sins to God, and He is faithful and just to forgive you. Hindi po mangyayari yun kung hindi po tayo magko-confess kay Lord. Amen? So ano po nangyari? Tuloy lang po natin yung kwento. Sabi niya, Lord, ayoko na. Patayin mo na lang ako. Hindi ako higit sa mga ninuno ko. Verse 5, and he lay down and slept under a broom tree. And behold, an angel touched him and said to him, arise and eat. And he looked, and behold, there was at its head a cake baked in hot stones. Sarap, no? Si Lord nag-provide sa kanya. Binigyan pa siya ng cake. Ang birthday ni Jolina, mocha flavor po yung cake na gusto niya. Ayan. And a jar of water. May cake na, may jar of water pa. And he ate and drank and lay down again. So kumain siya, tapos natulog siya ulit. Next verse, ano pa nangyari? Pangalawang beses, and the angel of the Lord came again a second time. And, anong ginawa? And said, arise and eat, for the journey is too great for you. Grabe, napagod ka. Alam ni Lord, no? Alam ni Lord yung pighati kasi natin. Sabi nga sa Psalms, He collects all the tears. Nakikita ng Diyos lahat po ang ating mga kapighatian. Ano mang mga dinadalangin natin, sabi rin sa Revelations, those are incense in the throne of God. Ang prayers natin ay mga incense, mga pabango sa trono ng Diyos. And he rose and ate and drank and went in the strength of that. After niya kumain ng 2 beses for food for 40 days and 40 nights to Horeb and the Mount of God. Pangalawa na response natin when God says no, when God said no, He will give us strength through others. Eto. When God said no, yung kalakasan, pwedeng manggaling sa iba. Pwede siyang gumamit ng anghel. Pero pwede niya rin gamitin yung katabi mo. Yan, tignan mo ngayon katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pwede kang gamitin ni Lord. Bakit? Kasi minsan, isang tapik lang ang kailangan ng mga taong may pinagdadaanan. Just like what the angel did to Elijah, he touched Elijah. Isang tapik lang. Minsan nga, kailangan mo lang makinig. Kailangan mo lang talagang hayaan siyang magsalita. Sabi nga, people doesn't care how much you know until they know how much you care. Walang pakialam po yung tao kung gaano pa karami alam natin. At ang importante, maraintindihan po nila gaano mo sila kamahal. Gaano ka po nagkikare sa kanila. So pangalawang response, when God said no, ang gagawin po natin, sabihin lang natin, Lord, I want strength, gumamit ka ng tao. Paano po mangyayari din yun?
May dalawang side po kasi ang pagkaroon ng strength. Una, pwedeng naramdaman nila na kailangan mo. Okay? Pwede kasing minsan, nadidiscern ka nila na kailangan mo pala ng strength kasi minsan nararamdaman nila na dampen yung spirit natin. Pero pangalawa, at ito yung mas maganda at mas maayos, sabihin natin. Let's admit. James 5 verse 17, confess your sins to one another because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ano po ibig sabihin? Kapag mas in-open po natin yung heart natin sa iba, na bro, kailangan ko ng prayer. J-Group leader, kailangan ko ng prayer. Pastor, kailangan ko po ng prayer. Ate, nay, mga nanay, kailangan po namin ng prayer. Mas nagkakaroon po tayo ng healing. Mas nai-encourage po tayo. At hindi po manghuhula para kung anong i-encourage sa'yo. No, isipin nyo kasi minsan, no? Minsan kasi, sobra po na tayo sa paggamit ng, ito yung pinapasabi ng Lord sa iyo. Okay, ulitin ko. Naniniwala po tayo sa audible voice of God. Naniniwala tayo na kayang mangusap ng Diyos. Naniniwala tayo na pwede mong marinig si Lord talagang auditory. Talagang maririnig, tangible presence of God. Pero minsan kasi, tayo na yung nagdidikta na sinasabi natin na ito yung pinapasabi ni Lord sa iyo. Na ito na yung, ay nako, naiinis ako eh. Ito na yung kumbaga mangyayari sa buhay mo. Ito na yung gawin mo sa pinapasabi ni Lord. Hindi po tayo ganun. We do not dictate to other people. Si Lord lang may kaya nun. May times, may ginagamit si Lord. May mga gift of prophecies po tayo. Totoo yun. May mga propeta po, may gift of prophecies. But then again, nasa atin pa din kung how we will respond to it. Nakasunod po? So again, minsan kahit makinig lang po tayo sa may problem, minsan kahit na isang topic lang sa kanila, ay makakayanan na po nila yon. Amen po? Third, 5 lang po to. Paul prayed that the thorn in his flesh be taken from him. Nanalangin si Paul, si Pablo, may kapansanan po kasi si Paul dito. No? Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7 to 10, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh. Nagtaka ba kayo bakit nga may kapansanan si Paul? Kasi natanong ko rin yun eh. Bakit siya may sakit? Ang alam lang natin, sinabi dyan kasi sa next verse niyan, wag mo muna i-next, my grace is sufficient in your weakness. Na parang okay lang, lahat ng tayo, basta may kahinaan tayo. Pero ang grace ni Lord, kaya kang palakasin. Yun yung kasing nangyayari, no? Pero may specific purpose pala si Lord. Bakit ganun si Paul? Sabi dun sa verse 7 nga, ngunit upang hindi ako magyabang, para hindi ako maging conceited sa mga revelation, sa mga miracles na nakita niya, binigyan siya ng Lord ng thorns of flesh. Hinayaan ng Diyos na magkaroon siya ng kapansanan. Okay? To keep me from being conceited. Ito daw yung nagbabantay sa kanya para hindi siya magyabang. 8, 3 times I pleaded, nanalangin siya, kagaya natin, with the Lord about this, that it should leave me. Verse 9, but he said to me, ito yung response ni Lord, no, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast, sabi ni Pablo, all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses. Grabe, kontento siya sa mga bagay na to. Naisipin natin kung tayo din, weaknesses, insults. Pag ininsulto ka ba, maglilingkod ka pa rin kay Lord? Hardships, paghihirap. Kapag kailangan umatay ng church ng 9 a.m., dapat ang call time. Hallelujah. Parang po sa mga ministers po yun. Ayan. 9 a.m. po para makapag-set up pa po ang lahat at maayos. May hardships po, nagigising ng maaga, no? Kung nasanay ka ng magising ng alas 12 ng tanghali, at yung almusal mo, tanghalian na. Persecutions and calamities. So kahit calamities pala, nung nakaraan lang, may bagyo po tayo. Are we still contented? Are we still contented? Naiisip pa rin ba natin that the grace of God is still sufficient for all these things? Sabi nga dyan, for when I am weak, I am strong. Third,
Kagaya ni Paul, ano magiging response natin when God said no? Know and understand that it is for us. Sabay-sabay nga po nating sabihin, 1, 2, 3, go! When God said no, know and understand that it is for us. Kaya hindi hinayaan ng Diyos at hindi niya pinayagan yung panalangin po ni Pablo. Kasi alam ng Diyos na magiging mayabang siya pagkatapos. Ano ibig sabihin? May mga pagkakataon na nagnuno talaga sa atin si Lord. Please trust Him. Know that it is for us. Hindi lang basta malaman, kundi intindihin mo din. Pwede kasing alam mo lang pero hindi mo naiintindihan. Understand it, please. People, that it is for us. Bakit? God is sovereign. Trust His wisdom. Pagkatiwalaan po natin yung karunungan ng Diyos, nilikha niya nga lahat Nilikha niya ng mabilis lang ang lahat ng bagay. This means that even a no is part of His loving plan. Even yung pag-no. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Kahit yung mga bagay na hinindian, nireject ni Lord sa'yo, ginamit yung tao, sinabi sa'yo, huwag ka muna magrelasyon, huwag muna. Again, huwag muna. Kainis Hanggat walang sinasabi ang Lord, hanggat walang accountability, hindi ka nag-seek ng counsel para sa decisions mo, please, wag. Ano man po ang gusto nating iplano, kapag walang revelation from God, wag po nating gagawin. Let's wait for God's revelation. Antayin natin na pwedeng may magsalita sa atin, sa kausapin tayo ng Lord, mag-reveal sa ating devotion. Again, kahit man yung mga no na yon is part of His loving plan. At yun din yung reason kung bakit nandito pa tayong lahat ngayon, gaya ng sabi ko kanina. Kahit yung mga no na yon nag-build up, kaya po tayo ngayon, magkakasama ngayon. Kasi even that no is part of your journey. Even yung mga bagay na nireject ni Lord sa'yo ay parte ng journey mo. Amen? Okay, fourth, patapos na po tayo. Jesus Himself asked that the Father, ito yung kwento kanina, that let the cup of His wrath pass. Nanalangin si Jesus, sabi niya dito sa Matthew 26:39, na Ama, kung pwede lang, please lang, tanggalin mo na lang sa akin. Pero mas maganda yung sinabi niya sa dulo. This is His response. Yet not as I will, but as you will. Fourth response natin when God said no, accept His plan and choose to obey Him. Again, accept His plan and choose to obey Him. Kanina, know and understand that this is for you. May plano si Lord para sa iyo, and these plans are good and perfect. These plans to give you hope and not to harm you. Fourth, second to the last, bukod sa alam mo, naintindihan mo, tanggapin mo. At piliin mong sumunod. Ito na yung mahirap If we choose to obey, pwede kasing alam lang natin. Pwede ba yun? Alam lang natin ito yung pinapagawa ni Lord, pero hindi natin pinipiling sumunod. Pwede po yun. Pwedeng may conviction ang Lord sa atin, pero we did not choose to obey Him. Again, this is very important. Kasi kahit ayaw natin, kahit minsan against sa mga naunang plano natin, still choose what God wants. It is very important kung ano ang gusto ni Lord, yun lang ang masunod. Again, as we receive God as our Lord and Savior, we are not the owners of our lives right now. It is now God. And with that, dapat po siya na ang masunod. Kung siya ang Panginoon po natin, dapat kung anong sabihin ng ating Panginoon, siya lang ang mangyayari. Nakasunod po? Amen! Let's still choose what God wants. And again, a revelation is a confirmation of what God wants, or what God wants you to do. Ito rin yung take away ko dun sa Rev Up. Kailangan ng revelation. It takes a revelation. It takes a word for you to hear, to confirm kung ano man yung pinapagawa niya. Please, church, ito man pong morning, pwede man pong bago lang niyo po ako nakita. Pwede rin pong bata po ko sa inyong paningin, but this morning, the Lord is talking to you right now. Please po, I pray, may ma-receive po tayong word. Meron po tayong marinig na word mula sa Lord na maiuwi po natin at maaalala natin whenever we say no to God and whenever God says no to us.
Last, tapos na po tayo. Moses asked that God allow him to enter the promised land. Isa sa pinakamasakit na kwento din po sa Bible. Deuteronomy 3:23-27. Sabi ni Moises, "And I pleaded with the Lord at that time, saying," talagang, Lord God, you have only begun. Nagsisimula ka pa lang pong ipakita sa akin ang iyong greatness and your mighty hand. For what God is there in heaven or on earth who can do such works and mighty acts as yours? Sabi ni Moises, Lord, ngayon ko palang nakikita kung paano ka kumikilos. Kung paano niya naalis yung mga Israelites sa Egypt, kung paano po siya ginamit si Moises. Verse 25, sabi niya, "Please, Lord, let me go over and see the good land, the promised land, beyond the Jordan, that good hill country and Lebanon." Pero ito po yung sinabi ng Lord. Verse 26, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go. "But the Lord was angry with me because of you and would not listen to me. And the Lord said to me, enough from you. Do not speak of me this matter again." Ang sakit nun. Masakit po yun kapag maririnig mo kay Lord na meron kang gustong panalangin, pero sabihin sa'yo ni Lord, enough. Itigil mo na yung pinapanalangin mo. Huwag mo nang sabihin yan sa akin ulit. Kasi hindi ko yan susundin. Hindi ko yan ibibigay sa'yo. Kausap niya po dito yung mga Israelites. Kasi sabi, hindi kasi kayo nakinig sa akin. Kay Moises, sabi niya sa Israelites. Dahil doon ayaw na rin akong pakinggan ng Diyos. Dahil doon galit na rin ang Lord sa akin. Sinabi niya pa, enough from you. Isipin po natin kung ito yung sasabihin ng Lord every time we pray to Him. Sakit po. Pero verse 27, "Go up to top," ito pa yung kasunod, no? Nang sinabi ng Lord kay Moises, "Go up to the top of Pisgah and lift up your eyes." Tignan mo kung nasaan yung promise ko. Tignan mo yung ganda. "Look your eyes to westward and northward, and southward and eastward, masdan mong mabuti. And look at it with your eyes, for you shall not go over this Jordan." Sakit, Lord. Yung mga kay Moises at yung mga kasama niyang generation, hindi po sila nakarating sa promised land. Sabi nga, sila lang yung nakakita ng pangako, pero hindi nila naranasan. Ano kayang i-response natin dito? Last response natin, when God said no, be happy when He said yes to others. Again, when God said no, be happy when He said yes to others. Ang nangyari po noon, tinalaga niya si Joshua. Tinrain niya talaga na maging kasunod niya, na siya ang magli-lead ng next generation to the promised land. At naging masaya po siya doon sa task niya na yon. Again, may mga times na nag-know si Lord na mayroon tayong pinapanalangin finances mo specifically. Lord, gusto namin ng breakthrough. Lord, gusto namin na pagpalain mo yung family namin. Tapos may marinig ka nagte-testimony na salamat kay Lord kasi binigyan niya kami ng maakain. Talagang binless kami. Nainggit ka. But that's not the right response. When God says no, when God said no to your prayers, please do so. This is our response. Please say yes to others. Please be happy to other people. Again, as one church, as isang anak ng Diyos sa JTG Church Global Manila, maging masaya po tayo sa victory ng iba. Again, maging masaya tayo kung meron tayong kapatid na pinagpapala. Kung kayo po ay pinagpapala, nagagalak ang ating mga pastor. At kahit po kapag pinagpapala din ang ating mga pastor, tayo rin ay nagagalak. Hindi yung tayo pa unang magkwe-question at mag-iinggit. Kung tayo po ang magkwe-question ng blessing ng ating pastors, itanong muna sa ating sarili, tayo ba ay tapat din sa Diyos? Nagtatites po ba tayo? Nagbibigay ba tayo ng offering? Nagiging part ba tayo ng mission offering? So when God said no to our prayers, our response should be yes to others. Kahit anong mangyari, please, maging masaya tayo kung pinagpapala ang iba. Kung ginagamit ang iba. Dumating yung pagkakataon,
Kung nyari, yung mga media po, for example, we have in our media team, kung mas magaling na yung media ng batasan, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kasi we're just one body here. We're just one JTG Church Global Manila. Isa tayong magkakapatid. Anumang kagalakan, katagumpayan ng ating kapatid, ay katagumpayan po ng lahat. Amen? Remember this, 5 things. When God says no, first, our response is to worship Him. Second is He will give us strength through others. Please, mag-open po tayo kung kaya natin. Let's trust God. Let's trust also the wisdom ng mga ginagamit ng Lord na leaders po natin. Next, know and understand that it is for us. Accept His plan and choose to obey Him. Last, be happy when He said yes to others. Maging masaya tayo kapag si Lord naman ay tumugon sa ibang panalangin. As I end po, this preaching po really resonates my week na nangyari. Dumating yung pagkakataon na nag-no din po ako. Nung Thursday. Ayan. Na ako po dapat din yung mga ngaral sa Thursday. Pero sabi ko, Dad, sorry po, meron pa po akong kailangan tapusin. Minsan may ganyan tayo, mayroon tayong mga excuses kahit na kaya naman talagang i-work out. Actually, nag-chat nga po sa akin kagabi. Sabi ko, Pastor, kakaawi lang po namin. Galing birthday celebration. Nagdadahilan pa din. May times talagang ganun tayo minsan. Pero tinuruan ako ng Lord as we read and as we understand the word today. May mga no talaga na mali. May mga no talaga na dahil makulit lang tayo. At ay wag naman dumating. At kung dumating man din, wag man dumating o dumating man yung mga pag-no ni Lord sa atin, masaya pa din tayo. We will still choose to trust God. Again, in this time, as we respond to God, whenever He says no, whenever we said no to Him, kung ano man yung tama, ang gagawin po natin, we will trust our God. Whatever we pray, anumang po pinapanalangin natin, anumang maging tugon ng Lord, please church, we will still trust the Lord. Amen? Tayong lahat po ay tumayo and we will worship Him. Again, this is responsiveness when no is the response. Palakpakan naman po natin ang Lord this morning.